Praise the Lord, everyone. God bless you all. May the grace and mercy and favor from the Lord be with you all in the name of Jesus Christ. So sa oras po na ito, may i-share lang po ako isang vision na ipinagkaloob sa akin ng Diyos ng Thursday, May 15, 2025. Ito'y concerning India. So alam naman po natin na may war po na kinakaharap ang India ngayon against Pakistan, ano. In a vision, narinig ko yung tinig ng Panginoon, at ito yung exact na sinabi ng ating Panginoon: Iraqis in Punjab. After kong marinig yung words na yun na sinabi ng ating Panginoon, ay na nga, may nakikita nga akong mga tao na nakasuot ng mga military uniform. Pero nagtataka po ako, hindi ko nakikita, wala akong nakikitang flag or nagpapakilala na ano yung mga nationality nila. Pero sa vision na yun ay alam ko na kung ano sila, no? So sa vision na yun, habang after ko marinig yung tinig, sinabi na Iraqis in Punjab, pero yung mga nakikita kong tao doon ay mayroong mga Turkish kasama ng mga Iraqis na mga military. So ano po kayang ibig sabihin po? Kumbaga proxy ba ng Turkey yung Iraqi soldiers or ano? So hindi ko po alam, no? Basta yung narinig ko lang po sa Panginoon na Iraqis in Punjab. So itong Punjab, nasa loob po ito ng India, at nasa border po ito ng ito po yung kadikit na po ng Pakistan. So ano po ba yung ibig sabihin sa vision na yun? So sa vision, meron po ako nakikita mga Turkish na military, at the same time mga Iraqi na soldiers sa loob mismo ng Punjab. Ito ba magsasanib puwersa yung Turkey, Iraq at saka Pakistan para mag-invade ng part ng India, o nagsanib puwersa sila para makapasok sa mismong border ng India? So hindi ko po alam, basta sa vision na yun, narinig ko yung tinig ng ating Panginoon, sinabi Iraqis in Punjab. Pero sa pangitain na yun ay may nakikita po ako Turkish na soldiers at Iraqis na soldiers. So hindi ko po alam kung anong ibig sabihin. So talagang andito na tayo sa tinatawag na birthday, no? May guys na nakasulat sa Mark 13. Kung babasahin natin dito sa Mark 13 chapter 3 up to 8, sinabi dito: As Jesus was sitting on the Mount of Olives opposite the temple, Peter, James, John and Andrew asked him privately, Tell us, when will these things happen? And what will be the sign that they are all about to be fulfilled? Jesus said to them, Watch out that no one deceives you. Many will come in my name, claiming I am He, and will deceive many. When you hear of wars and rumors of wars, don't be alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be earthquakes. So
ngayong year lang na to, ilang earthquake na po yung nangyari, ano? There will be earthquakes in various places and famines. These are the beginning of birth pains. So ito na yung tinatawag na birth pains, mga kapatid. Let's pray for India na may God intervene concerning this war between India and Pakistan. Kasi kung ito'y lumala, ay yun nga, yung mga magkakaalyansa ay magsama-sama po yan at ito'y magiging malaking gulo, ano? Let's pray for God's intervention. Bakit ba laging sinasabing let's pray? Kasi ito kasi yung prophecy, mga kapatid, ito yung galing sa mind ng Diyos, no, na ipinakita sa kanyang mga servant. Nang sa gayon ay ating ipanalangin ito, mga kapatid, mga Christians, mga God's believer, na ating ipanalangin ito. Kasi meron kasi ditong mga yung mga vision na ipinakita ng Panginoon sa kanyang mga lingkod na changeable, di ba? Na kaya pang baguhin through prayers. But meron naman pag yung Diyos na mismo ang nag-decree na gagawin niya ito, hindi na po ito na ma-change. Ito na po yung mga event na hindi na ma-change. So ito, I believe na ito ay changeable. So ipag-pray po natin. Let's pray for God's intervention concerning this. So yun lamang, mga kapatid. God bless everyone.